Noong taong 2021, pagkatapos ng 3 taong relasyon, nagdesisyon kaming magpakasal ni Rico. Hindi kami mayaman, pero sapat ang kinikita namin para mabuhay. Ang plano sana ay mag-rent muna kami ng maliit na apartment, pero tumutol ang ina ni Rico, si Aling Violeta. Abay, malaki naman ang bahay dito. Maraming kwarto. Bakit pa kayo magpapakahirap? Sabi ng nanay niya, noong una naming pagbisita. Hindi ako agad nakaramdam ng kaba. Matamis siyang ngumiti noon. Parang karaniwang biyanan lang. Pero sa likod ng kanyang mga mata, may malamig na hindi ko maipaliwanag. Minsan, habang nakatitig siya sa akin, parang sinusukat niya ako. Hindi bilang anak sa batas, kundi bilang isang bagay na pagmamay-ari. Nang tuluyan na kaming lumipat doon ko unti-unting naramdaman ng bigat ng presensya niya. Ang bahay nila ay luma na, yari sa kahoy. May matitinis na sahig at amoy insenso kahit walang nasisindihan. May altar siya sa gilid ng sala, puno ng mga itim na kandila, lumang larawan, at mga tuyong halaman. May kortina ang altar at bawal daw itong galawin, ayon kay Rico. Panata daw ni Mama. Wala siyang ideya kung ano ang nasa likod noon. Sa unang mga linggo, nagpakita si Aling Violeta ng kabaitan. Gabi tuwing umaga, lulutuan ako ng almusal. Pero unti-unting nagbago ang ihip ng hangin. Ang mga babae, dapat marunong sa bahay, hindi puro arte. Kailangan mo iayos ang katawan mo, iha. Baka hindi ka pa rin mabuntis ni Rico. May mga babae talagang hindi sinuswerte, baka may sumpa. Hindi lang salita. Tuwing gabi, naririnig ko may bumubulong sa may silong. Minsan, may mga bangungot akong paulit-ulit. May humihila sa paa ko papaba sa kama. At sa mga bangungot na ito, palaging naroon si Aling Violeta. Laging may hawak siyang kandila. Laging nasa likod niya ang anino na isang malaking nilalang. Walang mata, mahaba ang mga kuko, at tila hinuhugot ang lakas ko sa katawan. Isang hapon, habang naglilinis ako, may narinig akong kaluskos sa ilalim ng hagdan. Doon ko natuklasan ang isang lumang kahon na may mga sulat, litasong damit, at isang aklat. Gawa sa balat ng hayop at nakasulat sa lumang baybayin. Ang pamagat, Aklat ng Pag-aari. Sinimulan kong basahin. Kahit pumabigat sa dibdib ang bawat pahina, parang may nagtutulak sa akin. Doon ko natuklasan ang mga ritual ng pagkontrol. Kung paano pwedeng angkinin ang kaluluwa ng isang tao sa pamamagitan ng dugo, buhok at lihim. Mula noon, sinubukan kong obserbahan si Aling Violeta. Isang gabi, nahuli ko siyang may kausap sa dilim ng bakuran. Walang ibang tao, pero ang anino niya, may kasamang mas malaking anino na gumagalaw. Kinabukasan, nang tanungin ko si Rico tungkol sa ama niya, umiling lang siya. Wala na siya. Matagal nang wala si Papa. Maikling sagot lang niya. Hindi niya sinabi kung paano. Sa kapitbahay, doon ako nakakuha ng impormasyon. Isang matandang tindera ang bumulong sa akin habang bumibili ako. Mag-ingat ka sa biyanan mo. Hindi yan basta matanda. Nawala ang asawa niya. Tapos, biglang gumaling ang katawan niya. Maraming babaeng asawa ng anak ang di na nakita. Noong ika-3 buwan ng paninirahan namin,
Unti-unting lumala ang karanasan ko. May tinik sa pagkain ko. May nahuhulog na mga larawan ko na may butas sa mata. Hanggang isang gabi, habang nasa trabaho si Rico, may narinig akong kalabog sa bubong. Pag-akyat ko sa attic, may altar na naman ako natagpuan. Pero may larawan ko, buhok ko, at isang garapon ng dugo. Sa tabi nun, may manika. Nakataling parang may ritual na isinagawa. Sinubukan kong sunugin ang manika. Pero bago pa man ito magawa, dumating si Aling Violeta. Nagmamadaling sumigaw. Hindi mo pwede. Sa akin yan. Kailangan ko yan. Napaurong ako. Doon bukas ang pinto ng mag-isa. At ang lahat ng ilaw sa bahay ay sabay-sabay na namatay. Kasabay ng isang ungol mula sa ilalim ng lupa. Sa tulong ng isang matandang albularyo sa karatig baryo, nalaman ko ang pinagmulan ng lahat. Si Aling Violeta ay isang babaeng alagad ng linaong itim. Isang sinaunang espiritong babae na nagbibigay ng ganda, lakas, at kapangyarihan kapalit ng dugo ng inosente. At ang paraan ng pagpapanatili nito, ang sakripisyo ng babaeng mapapangasawa ng kanyang anak. Bawat ikalawang anak ng linya nila, ako ang kasunod. Hindi siya basta mangkukulam lang. Isa siyang kasangkapan ng mas malalim at mas matandang nilalang. Isang espiritu ng lupa na matagal nang kinatatakutan sa kabundukan ng Samar. Dati siyang tinapon doon, ngunit pinayagan ng espiritu ang kanyang panibagong buhay sa lungsod. Isang gabi, dumating ang sukdulan. Tinangka akong isakripisyo ni Aling Violeta. Sa ilalim ng bahay, may lihim na silid. Doon niya ako dinala, habang ako'y pinainom ng halamang nagpapahina ng katawan. Sa huling gabi ng buwan, habang ang anino ng lupa ay pinakamaitim, isasama kita sa kailaliman para manambalik ang aking anyo. Ngunit hindi niya inakala na pinuntahan ko muli ang albularyo. Sa huling sandali, ginamit ko ang isang salamin ng pagbalik. Isang antigong gamit na sumasalamin sa tunay na anyo ng isang nilalang. Sa harap ng salamin, hindi na si Aling Violeta ang nakita ko, kundi isang nilalang na putot balat, may ahas sa katawan at mukhang uod. At sa mismong altar niya, pinunit ng liwanag ng salamin ang katawan niya. Tila nilalapa siya ng sarili niyang anino. Sumigaw siya ng malakas. Isang sigaw na yumanig sa buong bahay. Tumigil lamang iyon nang gumuho ang altar. At lahat ng kandilay sabay-sabay na namatay. Makalipas ang isang buwan, iniwan na namin ni Rico ang bahay. Nanatili kami sa probinsya, malayo sa anino ni Aling Violeta. Ngunit gabi-gabi, sa bawat pagpatak ng 3 o'clock AM, nagigising pa rin ako. May amoy na usok ng insenso sa hangin. At sa salamin sa banyo, minsan may sulat na lumitaw. Nakasulat, isa ka pa rin sa amin. Ako si Ernesto, 43 years old, taga Barangay Dalakit, Bulacan. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung bakit ko siya pinatuloy.
kung bakit hinayaan kong dumami ang labahan namin at kung bakit ipinagkatiwala ko sa kanya ang lahat. Kahit paalam ng balat ko at ng kaluluwa ko na may mali sa kanya. Noong una ko siyang nakita, parang bumagal ang paligid. Katatapos lang ng bagyo noon, umagang umaga. Habang nagwawalis ako sa tapat ng aming maliit na tindahan, may tumawag sa akin. Tao po? May tao po ba riyan? Pagsilip ko, nakita ko siya. Basa ang buhok, puting-puti ang ngipin, at may suot na simpleng duster na parang pinaganda lalo ng kanyang hubog. Hindi siya tiga rito, halata sa kilos, pero may lambing sa boses niya na parang luma na siyang kabarangay. Maghahanap po sana ako ng mapaglalabahan. Taga ibang barangay po ako. Wala po akong ibang pagkakakitaan ngayon, kundi ang paglalaba. Ang nanay ko, na naroon sa loob, agad siyang pinatuloy. Ay nako iha, tamang-tama ang dating mo. Ang dami naming labahin. Luma na rin ang tagal na ba namin, namayapa na eh. Simula noon, bumalik siya linggo-linggo. Ang pangalan raw niya ay Liza. Sa ilog siya palaging naglalaba. Gamit niya ang bato at kahoy na pala, gaya ng mga matatanda. Pero kahit mainit, kahit buhat ng labahan, hindi ko siya kailanman nakitang pinagpapawisan. Minsan, sinundan ko siya. Gabi na yon, mga 7:00. Dapat wala nang naglalaba. Pero nandun siya sa ilog, tahimik. Hindi ko rin alam kung bakit ako naninilip. Pero parang may humihila sa akin. Sa pagitan ng mga puno ng kawayan, nakita ko siya. Nakalublob sa tubig, nakatuwad, at tila kumakain ng isda. Buo, hilaw, buhay. Hindi ako nakagalaw. Paglingon niya, ngumiti siya sa dilim. Ang mga mata niya ay pulang-pula. Mula noon, hindi na ako lumapit sa kanya. Pero nagpatuloy siyang bumisita. Tuwing makikita ko siya, parang tinutulak ng hangin ng mga dahon palayo sa kanya. Tahimik ang paligid, walang huni ng ibon, walang langaw, walang kahit ano. Tahimik, delikado. Unang nawala si Mang Berto, ang aming basurero. Sumunod si Carla, ang tindera sa kanto. Tapos si Kuya Roy, ang barangay tanod. Laging gabi sila nawawala. Laging walang bakas. Pero may iisang consistent. Lahat sila. Nakitang huling kausap si Liza. Noong isang gabi, naalimpungatan ako. Narinig kong may gumagalaw sa labas ng bahay namin. Dahan-dahan akong bumangon. Sinilip ko sa bintana at nakita ko siya. Hubad ang katawan. Balot ng putik. May mahahabang kuko. Nakalabas ang malalaking ngipin na tila pating. Nakayuko siya sa isang manok na tila hinihigop ang loob. Parang strong dila niyang mahaba. Sinisip-sip ang dugot laman. Hindi ako makahinga. Pagkatingin niya sa direksyon ko, muling lumabas ang ngiti niyang nakakatakot. Hindi ako kumurap. Hindi rin siya. Mula noon, nagsimula akong managinip. Ulit-ulit. Nakahiga raw ako sa sapa. Hubot-hubad. Habang si Liza, unti-unting lumalapit. Haplos niya ang dibdib ko. Ang lamig ng palad niya parang yelo. Pero may halong init na parang apoy. Sa bawat haplos niya, nanghihina ako. Nawawala ang boses ko. Nawawala ang lakas ko. Pag nagigising ako, lagi akong pagod. Laging may pasa ang leeg ko. Laging may halik sa dibdib kong hindi ko maalala kung kailan nilagay. Sinubukan kong magsumbong sa nanay ko.
Pero para siyang baliw sa tuwing binabanggit ko si Liza. Wala kang respeto. Siya lang ang tumutulong sa atin. Siya lang ang nagmamalasakit. Parang naalipin siya ng ngiti at amoy ni Liza. Minsang dinala ko ang maruruming damit sa ilog. Nakita ko siya, kasama ang isang buntis na babae. Tahimik sila, pero nakatayo si Liza sa gitna ng ilog. Nakatingala, habang ang buntis ay tila sinasakal ng di nakikitang puwersa. Lumapit ako, nagtago ako sa mga dahon ng saging. Doon ko narinig ang totoo. Ang bata mo'y sa akin, hindi sa iyo. Babae ito. Gusto ko ng kasunod para magpatuloy ang lahi ko. Malambing ang boses niya. Napakasarap sa tenga kung paano niya sinasabi ang mga katagang ito. Pagkatapos ng ilang minuto, lumubog ang buntis sa ilog. Hindi ko na siya nakita pang umahon. Ang sumunod kong nakita ay si Liza. Hawak-hawak ang isang pulang bagay na parang bagong silang na bata. Basa sa dugo. Nilamon niya ito. Doon ako napasigaw. Doon niya ako nakita. 3 araw akong nagkubli. Hindi ako umuwi. Walang cellphone, walang sulat. Pagbalik ko, wala na ang bahay namin. Sunog. Puro uling at kulay itim. Wala na rin ang nanay ko. Pati ang mga kapitbahay namin wala na. Tahimik ang buong barangay. Walang pulis na dumating. Walang balita sa TV. Parang binura ang lahat. Ang huli kong nakita, ang pader ng tindahan namin. May isang ukit ng kuko. Hugis babae. Nakangiti. May pupot ng paniki at mata ng ahas. Nakatira na ako ngayon sa Maynila. Pabalik-balik ako sa ospital. Sabi nila, may schizophrenia daw ako. Pero sa tuwing ipipikit ko ang mata ko, siya pa rin ang nakikita ko. Si Liza, ang magandang labandera. Minsan, nadarama ko pa rin ang kanyang kuko sa dibdib ko. Minsan, may nahahanap akong hibla ng kanyang maitim na buhok sa aking kumot kahit wala akong bisita. At kapag gabi, may naririnig akong boses sa lababo. Sinasabi niya, marumi ka na mahal, laban na kita. Nagustuhan mo ba ang kwento? Kung nagustuhan mo, huwag mong kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa channel na ito. Maraming salamat!